Hello po sa inyong lahat mga kabarya. Nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang ipinakita rito na Philippine 5 peso Philippine commemorative coin ni Kabarya. Nakikita po natin dito ang kanyang aktual na kuha sa larawan ng kanyang barya rito. Ayan, ito po ay ang reverse side po ito. Wala po siyang kuha sa kanyang overside o yung kanyang harapan na bahagi. Tanging ito lamang yung kanyang bahagi na ito. Reverse side po ito or ang likod na bahagi ng barya na ito. Ayan, nakikita po natin na meron siyang disenyo rito na limang bituin. Ayan, 5 stars. Ayan, at nakikita po natin dito sa ilalim ang pirma ni Douglas MacArthur. Ayan, nababasa naman po yung kanyang pirma. Nakasulat dito ay Field Marshal Douglas MacArthur. Yan, dito naman sa kanyang mga yan sa kanyang gilid dito ay I have returned. Ayan, yan po yung napaka sikat na yan mula kay General Douglas MacArthur. Yan po yung ito po yung napakasikat na kanyang sinasabi. Ayan, yung parang ito yung kanyang hugot. Kaya yan, I have returned, sabi niya. Maliban dyan ay by the grace of Almighty God, our forces stand again on the Philippine soil. Yan. Tapos ayan, soul consecrated in the blood of our two people. Ayan. Tsaka rito ay sa ibang bahagi nito ay nakasulat ang Republika ng Pilipinas. 5 piso, ito po yung nagpapakita sa face value nito or ang halaga nito bilang isang barya. At dito po sa bahagi na ito ay ang bagong selyo ng BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya yan, ito lamang po yung kanyang kuha sa kanyang commemorative coin na ito. At masasabi kong good condition naman po siya. May mga konting mga gasgas, ayan, kitang-kita po. Pero masasabi kong ayos na rin po ito. Ayan, maganda na rin po ang maganda rin na rin po itong itago. Ayan, or ihalo sa ating mga koleksyon. Ayan, lalong-lalo na yung mga talagang naghahanap ng ganitong barya. Ayan, ay masasabi kong okay na rin po ito. Ayan. Ngayon ay magkano naman ang bentahan nito? Kasi ito po talaga yung gustong malaman ni Kabarya rito. Magkano ba ang bentahan sa mga ito? Kaya yan po ang ating pag-uusapan. Ang sunod, ang talagang pakay natin sa video na ito, yung presyuhan ng barya na ito. Pero bago yan ay umpisan po natin yung presyuhan sa mga online stores bago natin pag-usapan ang presyuhan sa mga community groups. At ayan po mga kabarya, umpisahan po natin dito kay Numista. Yan, kung saan ay mas makikilala po natin ang commemorative coin na ito. Tinatawag po itong 5 piso Leyte Golf Landing. Yan, na commemorative coin. Yan, ito po talaga yung obverse. Ganito po yung disenyo sa obverse side ng commemorative coin na ito. Kitang-kita po natin yung mga sundalo. Yan, mga sundalo po ang mga ito na ayan, naglalakad po sila. Ayan, sila po ay ayan, kitang-kita natin na ito ay dito sa gitna ay yan po si General Douglas MacArthur. Ayan, meron pa siyang mga kasamang mga sundalo. Ayan, 70th anniversary. Ayan, Leyte Golf Landing 1944 at saka 2014. 1944 to 2014. Ayan, at ito po yung kanyang reverse side. Yan po yung ating yung ipinakita ni Kabarya. Ayan, sa kanyang kuhang larawan. Ayan, commemorative coin issue, 70th anniversary of Leyte Golf Landing. Ayan, ginawa po ang commemorative coin na ito para sa ika-70 anibersaryo ng Leyte Golf Landing. Ayan. Ayan, nakikita na nga natin dito yung si General Douglas MacArthur. Ayan, and Philippine
President Sergio Osmeña, surrounded by soldiers wading ashore in Leyte. Yan, kasama po pala niya ang ating presidente noon na si Sergio Osmeña. Ayan. Asan kaya siya dito? Ayan, hindi natin alam. Maliban dyan ay yung mga lettering niya na Leyte Gulf Landing, 78th anniversary at ang taong 1944 to 2014. Yan, yung reverse side naman ay 5-star rank insignia of US General MacArthur's signature beneath bank seal at lower left. Ayan. 5-star rank insignia po pala ni General Douglas MacArthur yung 5-star na nakikita natin dito. At yan nga yung kanyang pirma sa ilalim. At ayan, ito po yung lettering niya, yung talagang nakasulat rito, I have returned. Yan. By the grace of Almighty God, our forces stand again on Philippine soil. Soil consecrated in the blood of our two peoples. Yan. Field Marshal Douglas MacArthur, Republika ng Pilipinas, 5 piso. Yan. Yung kanyang edge ay plain lamang po. Wala pong design yung kanyang edge. Ayan, na-mint po ito dito sa Pilipinas, Quezon City. Ayan, BSP Security Plant Complex. Ayan po yung makikita natin na mint nito. Ayan, may comment po tayo. The discrepancy between MacArthur's rank in the description of this coin arises from the fact that he was a general in the US Army and also held the rank of Field Marshal in the Philippine Army. Kaya yan, dalawa pala yung kanyang ranko. Isa siyang general sa US Army at isa po siyang Field Marshal dito sa Philippine Army. Yan yung wala pong nakalagay kung yung bilang dito sa kung ilan yung bilang ng mint. Yan, pero yung presyuhan, ito naman po yung gusto nating malaman. Yung very fine niya ay nasa 25 pesos, napakamura. Extra fine ay 37 pesos, almost uncirculated ay 100 pesos, uncirculated ay 110 pesos. Yan. Yan po yung mga presyuhan dito kay Numista. Ngayon ay itignan naman po natin kung ano talaga yung bentahan sa mga online store. Yan, nakita ko po dito kay Carousel na marami pong nagbebenta ng mga 5 piso na Leyte Gulf Landing commemorative coin. Ayan, nakikita po natin dito ang isa po rito na nagbebenta ng kanyang Leyte Gulf Landing na commemorative coin at ito po ay binebenta niya sa halagang 500 pesos. Ayan, kung titignan po natin ay napakaganda naman po ang kanyang kondisyon. Ayan. Ayan, masasabi kong parang uncirculated ito. Hindi natin makita kung parang wala siyang gas-gas. Ayan, meron siguro, may mga maliliit. Ayan, parang siguro almost uncirculated ito. Pero masasabi kong napakaganda po nito. Kung isa po akong kolektor ay talagang at wala pa akong ganito ay talagang bibilin ko talaga ito. Ayan, 500 pesos. Ayan, murang, masasabi kong okay na rin po siguro yung presyo na ito kasi napakaganda po talaga ng kanyang kondisyon. Ayan, meron pa akong nakita rito na isa pa. Ayan, mas matindi pa ito. Ayan, kitang-kita natin dito na ayan, kumikinang. Ayan, may mga maliliit na gasgas siya. Ayan, kitang-kita naman po natin na may maliliit siyang mga gasgas dito. Parang mas maganda pa yung kondisyon ng yung isa kanina. Ayan, ito po naman yung kanyang overside or harapan na bahagi. Ayan, mas okay naman po yata. Hindi po gaanong malinaw yung medyo nag-blurred yung kanyang kuha rito. Ayan, pero dito sa kanyang yung kuha niya rito ay medyo mas malinaw. At yan, kitang-kita na may mga konting gasgas siya rito. Ayan. At ngayon, magugulat ka kung magkano ang kanyang presyuhan dito. Yung kanyang presyo ay nasa 8,000 pesos. Ayan, ganyan po kataas. Pero sa tingin ko ay ayan, pwede sigurong pag-usapan ito. Ayan, kasi sobrang mahal.
Kaya niya siguro linagay sa ganyan kataas na presyo kasi pwedeng pag-usapan yan. Ayan, pero yan kung ikukumpara natin dito sa mas mura, ay mukhang yan, mas maganda po yung kondisyon nito. Ayan, mukhang mas maayos. Parang mas pipiliin ko ito. Sa kanilang dalawa ay kung bibili ako, ay mas pipiliin ko ito. Ayan, marami pa pong ibang mga seller dito kay Carousel. Ayan, nagbebentahan po sila. May 500. Ayan, parang average price po yata ay 500 pesos. Ayan, may mas mura na rin, 200 pesos. Ayan, 1,000 pesos. Ayan, 300. Ayan, mula po sa 500 pesos na presyo nito ay ginawa niyang 300 pesos na lamang. Ayan, may 70 pesos pa. Yan, murang-mura na yung 70 pesos. Yan, 500 pesos po talaga yung parang average price natin dito sa online stores. Ayan, halos parang majority sa kanila ay may presyong 500 pesos. Ayan, 250 pesos. Parang okay na rin po ito. Ayan, 1,000 pesos. Ayan, mukhang maganda rin yung 1,000 pesos na ito. Kaya ganyan kataas yung kanyang presyo. Ayan, ito po yung nakita natin na 8,000 pesos. Kaso may gas-gas siya. Ayan, mga ayan, commemorative coin, mga uncirculated po yata ito. Ayan, uncirculated 250. Ayan, brand new. Sabi po niya rito, brand new. Ayan, lightly used. Ayan. Ayan, mga 300 pesos, 100 pesos. Ayan, brand new. 389 pesos. Mas makakabili po pala tayo ng brand new. Uncirculated po ang mga ito sa ayan, mas mababang halaga, 389. Ayan, 389 pesos. Ayan, may 50 pesos dito. Lightly used. Kung talagang wala talaga tayong budget, ay ayan, pwede po itong 50 pesos na ito. Ayan, pwede na rin to, 150 pesos lightly used. Ayan, yan. Ang dami pong mga seller ng mga 5 peso na commemorative coin, Leyte Golf. Yan, yung mga average price po dito sa online store ay nasa 500 pesos. Yan, dapat po ay maganda yung kondisyon. Good condition po dapat. Yan, para ito ay magkaroon ng presyo na 500 pesos. Nakita naman po natin yung mga binebenta ng mga sellers dito kung gaano kaganda yung kondisyon ng kanilang mga barya rito. At ayan, balikan na po natin dito ang 5 piso naman na commemorative coin ni Cabarya. Ayan, medyo mas marami siyang mga gas-gas rito, pero gaya ng sinabi ko kanina ay okay naman po ito. Ngayon ay pagdating naman sa mga community groups, ako po ay nagtanong-tanong. Yan, kung magkano naman po yung mga bentahan ng ganitong commemorative coin. 5 peso Leyte Golf na commemorative coin. Ayan, ako po ay nagtanong-tanong sa mga community groups kung saan po ako madalas na ayan, magbenta, ayan, bumili, ayan, kung saan po ako nagba-buy and selling ayan, ng mga barya. Ayan, at base po sa aking pagtatanong kung ano nga ba ang update yan sa presyuhan ng ganito Leyte Golf 5 peso na commemorative coin. Yan ang minimum price, ang pinakamababa pong presyo ay pumapalo sa 90 to 100 pesos. Yan. Yan po yung pinakamababang presyo, minimum price. Yan, kung hindi po gaanong maganda yung kondisyon ng ating barya ay diyan po. Yan, dyan po yung magiging presyo nito. Sabihin natin na kung marami itong mga gas-gas, meron itong mga maliliit na yupi, ay dyan po yung bagsak ng presyo nito. Yan, pero pagdating naman po rito sa barya rito ni Cabarya, yan, base sa kondisyon ng kanyang barya na ipinakita rito sa kanyang larawan na ito, ay masasabi kong pwede po itong mabenta sa halagang mga 120 to 130 pesos. Kaya yan po ang aking
ang aking sariling opinion lamang. Yan. Pero yan na rin po yung mga offer ng mga buyers sa mga community groups ng aking ipinakita ang larawan na ito. Yan, may mga gustong bumili sa presyong mga 120 to 130 pesos. Pero hindi pa rin sila nakakasiguro kasi gusto pa nilang makita yung overside nito. At wala nga po siyang kuha sa larawan. Kasi malay natin baka naman sa overside nito or yung kanyang harapan na bahagi ay baka mas malala yung kondisyon nito. Ayan, kasi kung pag ganyan yung kondisyon nito ay yan, siguro ay talagang mas mababa yung magiging presyo nito. Ayan. Yan po ang presyuhan sa mga community groups. Minimum price ay nasa mga 90 to 100 pesos. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.